Sa loob lamang ng isang gabi, pinalabas ng Ukraine ang panibagong buka ng kahinaan ng dambuhalang enerhiya ng Moscow sa pamamagitan ng pag-atake sa isa sa 5 pinakamalaking planta sa pagpoproseso ng langis sa buong Russia. Nang yumanig ang mga pagsabog sa Yaroslavl at pumailan lang ang 2 dambuhalang haligi ng maitim na usok sa papawiri ng lungsod, ang salpukang iyon ay hindi lamang tumama sa isang nakahiwalay na pasilidad ng industriya. Diretso nitong tinamaan ang mismong dugong buhay na nagpapatakbo sa ekonomiya ng Russia, nagpapanatili sa operasyon ng mga militar na paliparan, nagpapagalaw sa mga tangke at truck na panglohistika, at nagpapatakbo sa buong makinarya ng digmaan na pinipilit ng Kremlin na ipagpatuloy. Sa mga unang oras ng madaling araw noong Agosto 6, 2026, ang mga malayuang drone ng Ukraine ay lumipad ng malalim sa loob ng Yaroslavl Oblast ng Russia at matagumpay na tumama sa planta sa pagpoproseso ng langis na Slavnev-Yanos, isa sa pinakamahalagang pasilidad sa pagpoproseso ng krudo para sa Moscow. Mismong si Gobernador Mikhail Yevreyev ng Yaroslavl Oblast ang nagkumpirma na ang kanilang rehiyon ay naging target ng isang malawakang pag-atake gamit ang mga sasakyang panghimpapawid na walang piloto o UAVs. Bagaman formal niyang inamin ang nangyaring insidente, pilit na iniiwasan ng mga opisyal doon na ilabas ang eksaktong sukat at antas ng pinsala na natamo ng nasabing planta. Sa halip na magbigay ng malinaw na impormasyon tungkol sa tunay na kalagayan ng napinsalang planta, mabilis na naglabas ang mga autoridad ng Russia ng utos na limitahan at harangan ang trapiko sa pangunahing kalsada mula Yaroslavl patungong Moscow sa ngalan ng seguridad. Ang biglaang pagharang na ito sa mga daanan ay malinaw na nagpapakita na ang pag-atake ng drone ay lumikha ng sapat na malaking epekto at matinding banta upang pilitin ang lokal na pamahalaan na kontrolin ang paggalaw ng mga mamamayan sa isang rehiyon na napakalayo sa mismong harap ng labanan. Ang mga video na kinuha at inilathala ng mga lokal na residente sa mga plataporma ng social media ay malinaw na nagpapakita ng sunod-sunod na malalakas na pagsabog sa lungsod na sinundan ng paglitaw ng 2 malalaking haligi ng maitim na usok sa kalangitan. Ayon sa ulat ng malayang himpilan ng balita na Astra, kahit isa sa mga naitalang matitinding sunog ay direktang naganap sa loob mismo ng perimeter at pasilidad ng Slavnev-Yanos planta sa pagpoproseso ng langis. Ang Slavnev-Yanos ay hindi isang karaniwang infrastruktura o simpleng imbakan lamang ng langis na maaring baliwalay ng Moscow. Ito ay kabilang sa eksklusibong grupo ng 5 pinakamalaking planta sa pagpoproseso ng langis sa buong Russia na may kakayahang magproseso ng hanggang 15 milyong tonelada ng krudo bawat taon upang gawing gasolina, diesel at gatong para sa sasakyang panghimpapawid. Dahil sa napakalaki nitong kapasidad, ang plantang ito ay nagsisilbing isang napakahalagang tulay at pundasyon sa buong sistema ng produksyon, transportasyon at pamamahagi ng gasolina para sa buong bansa. Bukod sa napakalaking kapasidad nito, ang Slavnev-Yanos ay ang pangunahing ari-arian sa pagpoproseso ng langis ng kumpanyang Slavnev na magkasamang kinokontrol ng 2 dambuhalang kumpanya ng enerhiya ng estado ng Russia, ang Rosneft at Gazprom Neft. Ang 2 kumpanyang ito ay nagmamay-ari ng kabuuang 99.7% ng mga bahagi sa Slavnev na nangangahulugang ang anumang pisikal o pang-operasyon na pinsala sa Yaroslavl ay direktang tumatama sa pinakamatatag at pinakamahalagang haligi ng pananalapi at enerhiya ng Kremlin. Para sa militar ng Ukraine, ang pagpili sa Yaroslavl bilang target ay malinaw na nagpapakita ng isang napakatalino at kalkuladong estratiya ng pakikipaglaban. Hindi lamang basta umaatake ang Kiev sa mga maliliit na dipo ng gasolina na malapit sa hangganan, kundi gumagamit sila ng mga malayuang UAV upang marating ang mga pasilidad na may napakataas na halaga na matatagpuan sa kaibuturan ng teritoryo ng kaaway. Ang bawat matagumpay na pag-atake ay nagpipilit sa Russia na ipamahagi at ikalat ang kanilang mga sistemang panlaban sa himpapawid, magbayad ng mas malaking halaga para sa proteksyon, at harapin ang matinding banta ng paghinto ng produksyon sa mga plantang hindi madaling palitan.
Ang mismong planta sa pagpoproseso ng langis sa Yaroslavl ay paulit-ulit naging target ng mga pag-atake ng mga drone ng Ukraine sa nakalipas na mga buwan. Sa loob lamang ng taong 2026, ang pasilidad na ito ay naitalang inatake ng 7 beses. Kabilang ang mga insidente noong Marso, 28 Abril 26, Mayo 8, Mayo 22, Hulyo 6, at Hulyo 16, bago ito muling natamaan ng mga drone sa gabi ng Agosto 6. Ang napakataas na dalas ng mga pag-atake ay nagpapatunay na hindi ito itinuturing ng Ukraine bilang mga hiwalay o tsambang operation lamang. Ang Kyiv ay nagpapanatili ng isang tuloy-tuloy at walang patid na presyon upang permanenteng pigilan ang planta na makabalik sa buong kapasidad ng produksyon nito. Ang mga nakaraang pag-atake ay nagbunsod na sa pansamantalang pagpapatigil sa operasyon ng pasilidad na nagpapakita na kahit hindi ganap na mawasak ang buong planta, ang mga drone ng Ukraine ay nakakalikha pa rin ng malaking abala sa pamamagitan ng pagtama sa mga kritikal na kagamitan na nagpipilit sa Russia na ihinto ang buong linya para sa inspeksyon at pagkumpuni. Ang isang modernong planta sa pagpoproseso ng langis ay hindi isang simpleng pasilidad na maaring magpatuloy sa normal na operasyon sa pamamagitan lamang ng pagpapalit ng ilang nasunog na tangke ng imbakan. Ang mga toring distilasyon, masalimuot na sistema ng mga tubo, mga subestasyon ng kuryente, mga unit ng kontrol, at mga linya ng pagpoproseso ay may napakaselan at napakalaking prioridad sa kabuuang sistema. Marami sa mga espesyal na bahagi at kagamitan nito ay nangangailangan ng napakahabang panahon upang maiproduce o maipasok mula sa labas, lalo na sa gitna ng matitinding limitasyon at teknolohikal na parusa na ipinataw ng kanluran laban sa Russia. Dahil dito, ang kampanya ng Ukraine gamit ang mga drone ay nakakalika ng mas malalim at mas malawak na epekto kaysa sa nakikitang larawan lamang ng isang panandaliang pagsabog at apoy. Sa tuwing natatamaan ang planta, hindi lamang gasolina o bahagi ng kagamitan ang nawawala sa Russia. Ang Moscow ay napipilitan ding gumastos ng karagdagang yaman para sa pagkumpuni, magtalaga ng mas maraming depensang panghimpapawid, maglipat ng mga ekspertong teknikal, at baguhin ang buong plano ng transportasyon ng krudo sa pagitan ng iba't ibang rehiyon. Sa taong ito, mas pinalawak pa ng Ukraine ang kanilang estratehikong kampanya laban sa mga infrastruktura ng langis ng Russia. Ang mga target ay hindi lamang limitado sa mga planta sa pagpoproseso ng langis, kundi kabilang din ang mga imbakan, mga istasyon ng pagbomba, mga linya ng tubo, at iba pang pasilidad ng lohistika na direktang nagbibigay ng panggatong sa parehong sibil na merkado at sa militar ng Russia. Ito ang pangunahing dahilan kung bakit ang kampanyang ito ay nagiging napakadelikado para sa Kremlin at sa kanilang mga plano militar. Ang krudo mismo ay magagamit lamang sa mga operasyong militar kapag ito ay naiproseso na at naging diesel, gasolina at gatong para sa eroplanong jet para sa mga eroplano at sasakyan. Maaring patuloy na maghukay ng langis ang Russia mula sa lupa, ngunit kung kanilang kapasidad sa pagpoproseso ay patuloy na babagsak, may hirapan ang Moscow na gawing kapakipakinabang na panggatong ang kanilang likas na yaman para sa mga tangke, eroplano, barko, at mga convoy ng lohistika. Napakagaling na kinukuha ng Ukraine ang benta mula sa mismong mahinang puntong ito ng kalaban. Sa halip na direktang makipagsalpukan sa napakalaking kabuuang yaman ng Russia, ang Kyiv ay nakatutok sa mga pinakamahina at pinakamahalagang link sa kadena ng produksyon. Ang mga drone ay may napakababang halaga kumpara sa napakalaking halaga ng mga kagamitan sa planta na maaari nilang mawasak, na naglilikha ng isang napakasamang pampinansyal at taktikal na problema para sa Moscow. Ang mga epekto ng sistematikong kampanyang ito ay mabilis nang kumakalat at nararamdam sa labas ng mga pader ng mga planta sa pagpoproseso ng langis. Ang buong Russia ay kasalukuyang nahaharap sa isang malawakang krisis at kakulangan sa panggatong sa buong bansa matapos ang ilang buwang walang patid na pag-atake ng Ukraine sa kanilang mga pangunahing pasilidad sa pagpoproseso. Sa mga unang linggo ng Hulyo, tinatansya ng General Staff ng Ukraine na humigit kumulang 42.74% ng kabuuang kapasidad sa pagpoproseso ng langis ng Russia ang matagumpay na
na i-disconnecta o naparalisa mula sa operasyon. Ang mga kasunod na datos sa pagsubaybay ay nagpakita na ang pambansang produksyon ng mga planta sa pagpoproseso ng langis sa Russia ay bumagsak sa pinakamababang antas sa nakalipas na 21 taon na umabot na lamang sa humigit kumulang 3.91 milyong bariles bawat araw. Kung ang mga bilang na ito ay tumpak na nagpapakita sa tunay na laki ng pagkahinto ng produksyon, ang Ukraine ay matagumpay na nakalikha ng isa sa pinakamatinding krisis sa industriya ng langis ng Russia sa loob ng higit 2 dekada. Ito ay isang napakagandang resulta na naabot ng Kyiv sa pamamagitan lamang ng di-symmetricong pakikidigma gamit ang mga malayuang drone sa halip na gumamit ng isang napakalaking tradisyonal na hukbong panghimpapawid. Ang matinding epekto ng krisis sa enerhiya ay napakalinaw na ring nakikita sa pang-araw-araw na buhay ng mga ordinaryong mamamayang Ruso. Ang napakahabang pila ng mga kotse ay makikita sa labas ng mga gasolinahan sa maraming rehiyon, lalo na sa Siberia, kung saan ang gobyerno ay napilitang magpatupad ng mga mahihigpit na hakbang sa pagrarasyon at limitasyon sa pamamahagi ng gasolina sa buong lugar. Sa ilang rehiyon, ang mga awtoridad ay napilitan na ring mag-deploy ng mga pulis upang kontrolin ang tensyon at maiwasan ang mga kaguluhan sa pagitan ng mga naghihintay sa linya ng gasolina. Sa ilang matinding pagkakataon, maging ang mga guro ay hininga na ng tulong upang tumulong sa pagpapanatili ng kaayusan na nagpapakita na ang krisis sa panggatong ay nagdudulot na ng malaking presyon sa lipunan na lampas na sa kakayahan ng mga karaniwang gasolinahan at lokal na pamahalaan. Ang mga imaheng ito ng napakahabang pila ng mga sasakyan na naghihintay ng gasolina ay nagpapakita ng isang napakalaking kabalintunaan kumpara sa katayuan ng Russia sa pandaigdigang merkado ng enerhiya. Ang Russia ay kilala bilang isa sa 3 pinakamalaking producer ng gatong na nagmumula sa fossil sa buong mundo na may napakalaking reserba ng langis at natural gas. Gayunpaman, ang mismong bansang to na kilalang pagluluwasar ng enerhiya ay nahaharap ngayon sa matinding kakulangan sa gasolina sa loob ng sarili nitong teritoryo dahil ang kanilang mga planta sa pagpoproseso ng langis ay patuloy na napaparalisa. Dahil sa lumalaking presyon mula sa loob ng bansa, ang Moscow ay napilitang magpatupad ng mga emerhensyang hakbang upang mapanatili ang supply. Formal na ipinagbawal ng Russia ang pagluluwas ng gasolina mula noong Abril, pinalawig pa ang pagbabawal sa pagluluwas ng gatong panghimpapawid mula noong Hunyo 1 at nagpatupad din ng limitasyon at pagbabawal sa pagluluwas ng diesel simula noong Hulyo 8. Ang mga radikal na desisyong ito ay nagpapakita na ang Kremlin ay napipilitang isakripisyo ang kanilang malaking kita mula sa kalakalang panlabas upang bigyan ng prioridad ang lokal na pamilihan at ang mga pangangailangan ng kanilang militar. Gayunpaman, ang pagpapatigil sa pagluluwas ay nangangahulugan din ang Russia ay nawawalan ng napakahalagang salaping dayuhan at unti-unting nasisira ang kanilang imahe bilang isang maaasahang makapangyarihang bansa sa enerhiya sa mundo. Hindi lamang tumigil sa pagbabawal ng pagluluwas ang Moscow, kundi napilitan din silang magpag-aangkat ng refined gasoline mula sa mga kalapit bansa tulad ng Kazakhstan at Belarus upang punan ang malaking kakulangan sa supply. Ito ay isang napakalaking balintuna para sa Russia, isang bansa na nagbebenta ng milyon-milyong bariles ng krudo sa ibang bansa. Ngunit ngayon ay kailangang bumili ng mga naprosesong produktong langis mula sa labas. Bagaman patuloy ang pag-aangkat ng gasolina, ang kabuuang dami ng naipapasok na panggatong ay iniuulat na hindi pa rin sapat upang matugunan ang tinatayang buwanang pagkonsumo ng merkado ng Russia na umaabot sa humigit kumulang 3 milyong tonelada. Ang napakalaking agwat na ito sa pagitan ng pangangailangan at supply ay nagpapakita na mahihirapan ang Moscow na mabilis na malutas ang krisis sa enerhiya sa pamamagitan lamang ng mga kontrata sa pag-aangkat. Nahaharap din ang Russia sa isa pang malaking limitasyon dahil ang mga kalapit bansa na nagbibigay ng panggatong sa kanila ay may sariling pangangailangan at limitadong kapasidad sa produksyon. Ang Kazakhstan at Belarus ay hindi maaring magtaas ng kanilang pagluluwas ng walang hangganan patungong Russia
Habang ang pagbili naman ng langis mula sa malalayong lugar tulad ng India ay nangangailangan ng napakahabang ruta, mas mataas na gastos at napakakomplikadong lohistika. Ayon sa ulat ng Reuters na nagkutip mula sa isang ekspertong pinagmulan sa industriya, halos 40% ng kabuuang kapasidad sa pagpoproseso ng langis ng Russia ay maaring manatiling sarado at hindi makabalik sa operasyon sa loob ng susunod na 2 buwan kahit pa hindi na magpatupad ng mga bagong pag-atake ang Ukraine. Ang matinding pagtatasa na ito ay nagpapakita lamang ng lalim ng krisis sa produksyon na kasalukuyang nararanasan ng Moscow. Ang pagtatasa na ito ay malinaw na nagpapakita na ang pinsalang dulot ng mga pag-atake ay hindi lamang panandalian. Ang mga napinsalang planta ay nangangailangan ng maraming linggo o buwan upang maikumpuni, habang ang ilang mahalagang kagamitan ay napakahirap palitan ng mabilis sa gitna ng mga parusa. Kung ipagpapatuloy ng Ukraine ang kasalukuyang bilis ng kanilang mga pag-atake gamit ang drone, ang panahon na kinakailangan para sa pagbangon ng Russia ay mas lalo pang hahaba. Para sa militar ng Russia, ang krisis sa pagpoproseso ng langis ay naglilikha ng isang tuloy-tuloy at direktang presyon sa kanilang mga operasyon sa harap ng labanan. Ang mga puwersang panlaban ay nangangailangan ng napakalaking dami ng diesel upang mapatakbo ang kanilang mga tangke, mga sasakyang nakabalute, mga truck na pang-supply at mga makinang dekuryente. Ang hukbong panghimpapawid naman ay nangangailangan ng gatong para sa sasakyang panghimpapawid para sa kanilang mga misyong pambobomba, habang ang buong lohistika system ay dapat magpanatili ng libu-libong sasakyan na gumagalaw sa isang napakalawak na linya ng labanan. Kapareho nito, kapag ang kabuuang supply ng panggatong ay patuloy na kumukonti, ang Moscow ay napipilitang pumili at magsakripisyo sa pagitan ng pangangailangan ng mga mamamayan ng industriya at ng militar. Bagaman ang militar ang tiyak na bibigyan ng unang prioridad, ang desisyong ito ay lalo lamang magpapalala sa kakulangan ng gasolina sa mga lungsod na magdudulot ng mas malaking galit at kawalan ng kasiyahan sa lipunan. Sa kabilang banda, kung susubukan ng Kremlin na tiyakin ang supply para sa mga sibil upang mapanatili ang katatagan sa loob ng bansa, ang kakayahan ng kanilang militar na magpadala at magbigay ng supply sa mga tropa sa harap ng labanan ay direktang maapektuhan. Inilalagay ng Ukraine ang Russia sa isang napakahirap na sitwasyon kung saan ang anumang piliin nilang desisyon ay magdadala ng napakalaking lugi at pinsala. Ang dalawang pagpipiliang ito ay parehong may dalang matinding panganib sa katatagan ng rehimen. Dahil dito, ang pag-atake sa Yaroslavl ay hindi lamang isang simpleng insidente ng sunog sa isang planta sa pagpoproseso ng langis. Ito ay isang mahalagang bahagi ng isang mas malawak at komprehensibong estratehiya upang unti-unting mawasak ang pundasyon ng ekonomiya at lohistika ng Russia. Pinapatunayan ng Ukraine na ang distansya ng teritoryo ay hindi na sapat upang protektahan ang mga estratehikong pasilidad ng Russia na matatagpuan ng daan-daang kilometro sa loob ng kanilang bansa. Sa tuwing ang isang drone ng Ukraine ay nakakalusot sa sistemang panlaban sa himpapawid ng Russia at tumatama sa isang malaking planta sa pagpoproseso ng langis, ang Moscow ay napaharap sa isang napakamasakit na katotohanan. Hindi kayang protektahan ng Russia ng sabay-sabay ang kanilang buong harap ng labanan, ang mga pangunahing lungsod, mga basing militar, mga paliparan, at ang napakaraming infrastruktura ng enerhiya na nakakalat sa kanilang napakalawak na teritoryo. Hindi kailangang ganap na mawasak ng Ukraine ang bawat planta sa pagpoproseso ng langis sa buong Russia. Ang kailangan lamang ng Kyiv ay tuloy-tuloy na magdulot ng sapat na abala sa maraming pasilidad upang pilitin ng Russia na magpatakbo sa mababang kapasidad, pahabain ang oras ng pagkumpuni at pataasin ang gastos sa seguridad. Kapag maraming planta ang sabay-sabay na naapektuhan, ang pinagsama-samang pinsala ay mabilis na kumakalat sa sektor ng transportasyon, agrikultura, aviation at sa mga mismong operasyong militar. Ang katotohanan, ang Slavneptyanos ay muling natamaan matapos ang 6 na naunang pag-atake ngayong taon ay nagpapadala ng isang napakalinaw na mensahe sa Kremlin. Kahit na maikumpuni ng Russia ang mga napinsalang linya sa planta, ang Ukraine ay may kakayahang bumalik at umatake ulit.
Sa tuwing mamumuhunan ng Moscow upang muling buksan ang linya ng produksyon, ang banta ng panibagong pag-atake ng drone ay naglalagay sa buong gastos ng pagkumpuni sa panganib na mawasak muli. Ito ang paraan kung paano ganap na binabago ng Ukraine ang takbo ng digmaan. Gamit ang mga unmanned systems na may napakababang halaga, pinalalabas ng Kyiv ng isang dambuhalang makapangyarihang bansa sa enerhiya ay napipilitang magpatupad ng pagbabawal sa pagluluwas sa gasolina, bumili ng panggatong mula sa ibang bansa, magpatupad ng pagrarasyon sa sariling mamamayan at magtalaga ng mga pulis upang kontrolin ang mahabang pila sa mga gasolinahan. Ang dalawang haligi ng maitim na usok na pumailan lang mula sa Yaroslavl ay maaaring unti-unting mawala sa kalangitan, ngunit ang mga estratehikong epekto ng pag-ataking iyon ay hindi mabilis na mabubura. Sa likod ng bawat sunog ay may isang linya ng produksyon na nahinto, isang planong panustos na nagulo, panibagong gastos sa pagkumpuni, at ang unti-unting pagkakalat at pagkasira ng logistika capability ng militar ng Russia. Ipinapakita ng Ukraine na hindi nila kailangang magkaroon ng mas maraming likas na yaman kaysa sa Russia upang makuha ang estratehikong bentaha sa digmaan. Ang kailangan lamang ng Kyiv ay tumpak na tukuyin ang mga pinakamahalagang mahinang punto ng kaaway, paulit-ulit na tumama sa mga ito, at pilitin ng Moscow na magbayad ng mas mataas na halaga sa bawat buwan na pinipili nilang ipagpatuloy ang digmaang ito. Mula sa Yaroslavl hanggang sa mga pampublikong pila ng mga sasakyan sa Siberia, ang sunod-sunod na epekto ng mga pag-atake ay napakalinaw ng nararamdaman sa buong bansa. Ang isang drone na lumipad mula sa Ukraine ay maaring lumikha lamang ng isang pagsabog sa isang planta sa pagpoproseso ng langis na malayo sa hangganan, ngunit ang mga epekto at pangalawang pinsala nito ay kumakalat sa mga gasolinahan, negosyo, paliparan, at mga unit ng militar sa buong teritoryo ng Russia. At habang halos kalahati ng kabuang kapasidad sa pagpoproseso ng langis ng Russia ang nahaharap sa matinding banta ng pagkahinto ng operasyon, ang pangunahing tanong ngayon ay hindi na kung nakakalikha ba ng pinsala ang kampanya ng Ukraine. Ang tunay na tanong na kinakaharap ng Kremlin ay kung hanggang kailan pa kayang patakbuhin ng Moscow ang kanilang makinarya ng digmaan kapag ang mismong panggatong na nagpapatakbo dito ay unti-unti nang isinarado at pinipigilan ng Ukraina. Kung gusto ninyong maging updated sa mga pinakabagong balita at malalim na pagsusuri tungkol sa pandaigdigan geopolitics at mga tunggaliang militar, huwag kalimutang i-like ang video na to at mag-subscribe sa aming channel para sa mas marami pang mga eksklusibong ulat